kanina mula mismo kay Aling Josie na ang isa sa mga dahilan kung bakit siya may galit sa kanyang kapatid dahil nga po nagawa siyang yung pagkasira ng kalan. Kuya Guillermo, ano ba ang nangyari doon sa kalan? Hiniram niya, hindi nagpaalam. Ay, wala naman ako sa bahay, nandun ako sa nga po, wala nga ho kayo, hindi sila nakapagpaalam. Yun ba ang kinasasama ng loob ninyo? Galing pa sa anak ko yun. Kasi meron pang sentimental value sa akin ng anak ko yun. Bakit po? Nasaan po ang anak ninyo? Namatay na po yun, ibinigay ho sa akin. Namatay na ang anak ninyo. Nasa Yun Baguio. naman pala, Ate Josie, bakit hindi nyo man lang pinahalagahan? Alam yung bulok na kala niya? Kahit na... Aling Josie... Kahit ang bulok yun! Napaglutuan mo na nga! Yung bulok Sabi na yung kala mo? pambulok! Ha? Ate Napaglutuan Josie, mo na! hindi po ninyo binigyan ng paggalang ang isang bagay na kahit siya pa ay bulok, yun po ay iniwan sa kanya ng kanyang anak na namatay. Alam ko po yun. Bakit hindi po ninyo pinahalagahan? Siya ba nagpahalaga rin sa akin? Ang punto po dito, hindi po kayo ay pahalagahan. Yung po pahalagahan nyo yung gamit. Nagpahalaga Kasi po, ako sa kanya. yun po ay hiniram ninyo nang hindi kayo nagpaalam na nga. Kayo pa ang Nagpahalaga galit. rin ako sa kanya, kaya lang ako, hindi niya ako pinahalagahan. Paano hindi yung kayo mahalaga sa pinahalaga? kanya, yung ugali niyang demonyo. Bakit hindi kayo pinahalagahan? Bakit nyo nasasabi yun? Nagpanganay ako sa kanya eh. Hindi siya rumispeto eh. Kung gusto po ninyong respetuhin kayo ng nakababatang kapatid po ninyo, respetuhin din nyo Alam naman niyo, mo sila. ma'am, alam niyo po, ma'am, kung siya, pinalahagan din niya yung binigay ko sa kanyang drum, batya. Ano ginawa niya? Binasag niya. Bakit niya binigay sa akin? Sinuli. O di ang kapal ng mukha niya, pinakinawangan niya ng matagal, binasag muna bago isinuli sa akin. Sige nga. Binigay mo sa akin Yung yun. mukha walang halaga sa akin. Binigay mo. Ha? Oh. Binigay ko sa'yo. Tapos hinihingi mo ginawa ulit. ko? Hinihingi mo. Hindi ko kinukuha, ha? Ikaw lang ang nagsasabi. Sinungaling ka. Oy, Sabi mo, akin ang binigay mo Sino lang siya. sinungaling sa atin? Bakit po lagi niyang sinasabi na hindi nyo daw siya ginagalang bilang siyang Paano nakakatanda? mo naman gagalangin yung Kata na lang malalas Sino eh. sa atin, bobo? Kami ang inaano niyan, nimuputak-tak yan. Ano mo niya mutaktak? Ikaw nga ang namumutaktak. Kalalaki Ano mo siya tao. ginagaling ng mga babangkin? Chismoso. Hindi na rin. Hans, meron bang gusto makisawsaw? Ano ba? Ikaw, kuya, ano to? Para kay nanay, kahit ikaw ay nakakatanda, dapat marunong kang magpakumbaba sa kapatid mo. Matagal na po ako nakukumbaba. Unang-una po, kinuha nyo nang hindi kayo nagpapaalam ang kalan sa kapatid mo. Humingi naman ako sa kanya na sorry. Ayan na, babalik ko na. Pangalawa, sinira nyo pa. Oy, ba't di ko Paano ka sisirain? naman Dahil irerespeto ng tuturo-turuin niya nakakabata ako. mong kapatid kung ganyan ang ugali mo? Ay, Mabibit-bit. masama pala yun. ugali ko. Sinasabi nila, pinamamalita nila, no? Pero pag wala sila, sa akin lumalapit. Attorney, dun po sa nangyayaring nagbabangayan silang magkapatid, paulit-ulit na sinasabi ni Ate Josie na gusto niya na igalang siya at hindi nga siya ginagalang bilang siya'y nakakatanda. May karapatan ba si Kuya Guillermo na ipabarangay siya? Kasi sinasabi nire-report siya palagi or pwede silang paalisin dun sa kanilang lugar. Pareho sila dahil pareho na silang gumagawa ng masyadong ingay at gulo doon sa kanilang lugar. Ay, yung pong paggawa nila ng gulo, lalo na doon sa publiko, nagiging nuisance na yan sa mga tao ron. Kaya pwede silang filean ng kaso, although civil lang yon, upang wag na nilang gawin yung pagbabangayan sa publiko at pagsisiraan sa publiko dahil sila ay nakaka-irita na sa pandinig at damdamin ng publiko. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hans, narinig natin lahat dito sa studio ang mga naging kwento ni Ate Josie at ni Kuya Guillermo. Ano ba ang masasabi ng ating mga kasawsawan? Mga sawsawero at sawsawera, ano ba? Magkapatid, si ate ba o si mas nakababatang si kuya? Pula o puti. Boto hands tayo. Taas na. Go! Nakutsyang ha, mukhang unanimous ang mga sawsawera at sawsawera. Ang nakikita kong kulay sa ngayon ay puro pula lang. Parang ang simpalya nila napunta dun sa medyo mas tahimik. Sa
kabila po ng mga naging depensa ni Mang Guillermo laban po kay Aling Josie, may isa pa siyang kapatid na galit rin di umano sa kanya. Siya raw po ay sinampal ni Mang Guillermo nang walang kadahilanan. Narito para magkwento si Esmeralda Esme Santos. Pasok! Ate Esme, ano ba ang alam mong dahilan? Bakit ka sinampal ni Nampal po Guillermo? ako niya nung umuwi po ako nung gabi. Tapos ngayon kumakatok ako. Akala ko naman, siya ang nagsarado ng pinto. Yung pamangkin ko nagsarado ng pinto. Ngayon, siya ang nakabungad doon sa pinto. Pagkatapos, nung pagkatok ko, pagbukas ng pinto, sinampal niya ako. Sabi ko sa kanya, bakit mo ako sinampal? Ano ang kasalanan ko? Yun ang sabi ko sa kanya. Tapos hindi naman siya sumasagot. Diretsahang tanong, nakainom po ba kayo nung gabing yun? Nakainom man ako, pero alam ko yung ginagawa ko. Nakainom din Wow! siya. Ang kabuuan po ng kwento ni Ate Esme, mapapakinggan natin dito lamang po sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Hindi ako lasing na lasing. Ikaw ang lasing. Alam mo, ikaw ang lasing nun, hindi ako. Hindi ho kaya, kung hindi kayo umiinom pare-pareho, baka wala tayong ganitong problema? Hindi naman po ako ganong lasing po nun, ma'am.